Hello! Ayan, ang ganda ng araw ngayon, ano? Pero actually, alas 2 na ng hapon. Pumunta kami doon sa bahay na pinapaupahan nila ate. Ayan, tingnan nyo, ang ganda. Pag ganitong ang araw, ayan, appreciate mo naman ng paligid. Ayan, o. Diba? Although mataas ang sikat ng araw, malamig pa rin. Pero hindi man katulad sa mga nakakaraang araw na sobra. Ngayon ay minus lang ngayon, Han? Minus, ano ba yan? 13. Oh, minus 13 lang ngayon. Kaya kasarapan lang ang weather. Ayan. Talagang mahirap po. Hindi na siya malamig. Talagang aantayin mo dito. Hindi ka naman pwedeng magmadali dito sa mga ganito. Hindi ka lalo nagbigay siya. Bigay. Bait naman. Kita niya siguro kanina pa tayo paligid dito. So, ipupuntahan namin, rental apartment yon nila ate. Tsaka meron siyang, doon si Ate Cathy. Si Ate Cathy ay high school friend niya yun, kaklase niya. Nung high school pa lang sila. No? So, pareho kaming mga taga-Bungabo, Nueva Ecija. Ayan. Tapos, naging magkaklase din sila nung sila'y kolehiyo. Tapos hanggang dito, ayan, magkakaibigan pa rin sila. Tapos yun nga, sila doon, sosyo sila doon sa property na yon. So I think, naglilinis sila ngayon kasi aalis na yung umuupa doon. Pero ang tagal na nun, no? Na may umuupa doon sa bahay na yun. Ilang taon na rin yun. Sementeryo pagka ganitong winter. Yan lang dito. Ipa-fast forward ko na nga lang to. Ang sarap din talaga na mag-stroll pagka ganito ang temperature ngayon at saka ganito ang itsura ng paligid. So hindi naman po laging gloomy dito at madilim. Ayan, pagka mga araw na ganito maliwanag ang langit, 'di ba? Ang ganda din Parang pati yung snow parang nagbo-blue siya. Ayan, mga ganyan na appreciate ko din yung mga sites na yan Ayan, so ito po yung daan papunta doon sa nila ate, sa kanilang rental property. So, ayan, tagal-tagal na din ito sa kanila. And ito na nga tayo dito sa number 43 Donald Avenue. Ayan, ayan na yung kanyang car. Ayan yung kanilang naglilinis nga sila. Lilinis na sila at sila'y alis na yung dito para ready na for occupancy. Actually kami kahit ganitong tuloy gusto naming size ng bahay. Ha? Charans! Oo. Are you cleaning? Naglilinis ka? Nag-vacuum lang ako kasi may mga ganda pala siya Bibidyo ako Tapos nag-picture ka na sa mga Hindi naman pala binigay ni Joanna number doon sa ito. Diba? bahay sa kabila yun. May ganito pa siya. Ito yung harap. Kaya lang dito siguro nagamit lang. Na may snow. Ganito lang din gusto naming size. Tingnan mo ito, iniwanan na nila. Alin? Oo, sila bumili niyan. Mga pusat. Oo. Tapos ito yung quartz. Oo. Malaki na nga din to Ayan ang kwarto. Silipin natin yung likod na. Ayan ang likod nila. Diba? Tapos, ayan, malaki-laki din tong kwarto na to. Ano saan yung pinaka-master's bedroom? Ayan, ito. Ito, pang bata naman to, ito. Nice. So, may couch pang gano'n,
Tsaka CR. Oh. Sisi naman ang sisi yung isa na yun. Wala 65 ma'am. Wala. 67 na mga Ito ay para sa mga ganap-ganap na panglinis. Hindi siguro makita. Tapos ito sa baba. Hindi. Nasa sa baba. 8 yun eh. Kasi itong side na to dapat yun. Hindi 65 itong katabi? 63. Malaki din to, ano? Ayan, ito ulit. Ito pala ang pinto sa baba. Oh, yan ang basement. Ito ay pinaparent nila for 1.7. Pero tingnan mo naman, ang laki-laki na niya, 'di ba? 3 rooms sa taas. Ayan. Laki din. Yung basement laki. Parang di lang masyadong kita dito, pero ito, laki din ng kwarto na to, Di ba? Tapos may walk-in closet ka dyan. Ayos. Ito, ano naman to? Then, ayan, may CR din dito sa baba. Diba? Tapos, dito, lounge nila. Then, dito pa, diba? Ganda, laki. Pwede dito kung meron ka mga kasama sa, sa trabaho. Diba? Usually, ganyan naman ngayon ang sama-sama sa bahay, magkakatrabaho. Kung kayo 5, since 5 na may kwarto dito, maganda na to. Malaki na tong area na to. Diba? Maganda. Tingnan mo yung baba, maganda. Saan yun ba? Dito. Ayan, ang harap naman niya. Dito ako ngayon sa parking lot ng thrift shop. Andyan yung husband ko sa loob. May tinitingnan siya na gamit dyan. Tapos, nagpakarga na rin kami ng tubig kasi yan, kailangan talaga yan na yung tubig kasi dito ay binibili, hindi katulad yan sa atin na pwedeng poso-poso lang, no? So dito pwede din naman ikaw uminom sa faucet, pero mas maganda or mas safe siguro kung yun nga, mga binibili, no? Tapos so nakita nyo naman, no, yung bahay ng nila ate, no, yung rental property nila. So sila ni Ate Cathy ay pareho silang nurse dito sa Canada, pero sila ang graduate nila ay mga vet sila, no, sa Pilipinas. So mga lisensyadong vet sila doon. Tapos pagdating nila dito, nag-farm work din sila, tapos nag-aral, and then ayan nga, nakapag-work na rin sila as nurses. Pero matagal na rin silang mga nurse dito, no. Tagal na rin nila dito, mga mahigit 16 years na siguro sila, no, dito sa Canada. So nakakatuwa yung mga ganyan. Sana abutin din namin yung time na kami, aside from may bahay kami, may mga naipundar din na ganyan na negosyo, like yung sa kanila yung rental apartment, kasi negosyo din yan, ano. Tapos dito maganda din yan kasi yun ay nabili nila ng magkano, 230. Tapos ngayon syempre hindi ka na makakabili ng ganong klaseng bahay, baka na yan, mga 300 something na rin, ano, yung ganong kaliit na bahay. Actually hindi naman siya maliit, no. Makita niyo naman, malaki, 5 yung kwarto niya, no. More than, kumbaga, sa kinakailangan ng isang regular size na family, yung space na kayang i-provide nung na yun. Although pag kinumpara mo yung rental property na yun sa mga bahay nila talaga, medyo maliit kasi malalaking mga bahay nila dito, no. Kumbaga maluwang siya. So yun, gamit na gamit lahat ng mga corners nung bahay na yon, ng rental property, which is maganda nga, ano, kasi maraming mga shelves, maraming mga
anong tawag dyan, yung mga cabinets, ayun. Tas yung dating tumira, nakabili na rin yata sila ng sarili nilang bahay, pero parang pilot na yata yung nun, yung asawa nun. 1 year silang tumira doon, tapos ang dami din nilang mga naiwan na gamit nun. Iiwan na lang daw nila, like yung mga couch, tapos may sofa bed pa dun sa isang room, meron pang TV, tas mga gamit-gamit pa dun sa baba, so nakita naman natin yan. Ayun, kasi ang hirap din dito lipat bahay ba, like yung TV na yun, kapag baka pag ginilipat nila yun masira lang along the way, so yun, kaya siguro hindi na rin nila pinagbibitbit. Tsaka syempre mahirap din, kung ibabayad mo pa naman yung mga ganyan, syempre laking pera din. Tapos ayun, sila din ang nag-cleaning doon sa sa area na yun, gaya kanina. Umalis na nga lang kami dahil yung husband ko naman ay na-allergy na siya dahil may pusa pala sila doon. Tapos yun, nung nagsimulang maglinis na, umalimbukay na yung ng pusa, na-allergy na siya, kaya kami hindi pwedeng mag-alaga ng ng ganon. Kung bakit ang lakas ng allergy dito, bakit pag nasa Pilipinas may alaga din naman kaming pusa doon, hindi naman siya ganon kalala pag na-expose sa balahibo. So ayun, yun, maganda yun sana kung makukuha namin, kaya lang nga sa ngayon hindi pa namin kaya kasi nga 1.7 yun. Pero kung ang doon is like for example, magkakasama sila sa isang bahay na mga magkaka-company, kahit 5 sila ron, na tagi-tagisang kwarto, mga tagpo 400 lang sila doon sa rental nung apartment na yun. So ayun, ang kain naman doon, pagka gano'n ang nakita mo na prop na rental, mapapatipid ka din, tsaka maginhawang mamuhay kapag sa gano'n. Ayun, tas marami din namang naghahanap ng property na yun, parang 5 yata yun na pinagpipilian nila. Tapos syempre sila, namimili sila sa gusto nila, yung talagang may kakayahan na magbayad, ganun. Kasi sila din ang may hirapan, di ba? Dito may mga yung sabi, yung professional renter, may ganun. Ibig sabihin ay para bang alam na hindi sila pwedeng or basta-basta paalisin kahit na hindi sila nagbabayad. May mga ganun na nakita ko din yan na ginagawa ng ibang tao dito. So iniiwasan nila yon, kaya talagang nagba-background check sila, tsaka as much as possible kung Pilipino nga sana yung makukuha nila, mas maganda, dahil nga kahit paano naman yung mga Pilipino hindi naman ganun na ang ugali na hindi magbabayad, tsaka syempre mahiya din yun. Tapos yun nga, hindi naman natin ugali yun, tsaka mas malinis naman din kesa dun sa mga ibang lahi na may influx ng pagdating dito ngayon sa Canada. So ayun ang aking very short na video for today. Baka bumalik kami doon mamaya, hindi ko alam kasi set 3 na din, mga alas 4 pumunta pa ako ng church, kasi magko-choir kami doon ngayon. So I hope everybody's doing great, and let's keep on praying para sa ating mga pangarap. And thank you again for watching. God bless us always. Bye bye.